Isang taon na ang nakalilipas mula nung kubkubin ng MNLF o ng Moro National Liberation Front Miswari Faction ang ilang barangay sa Zamboanga City. Libo-libo ang nawalan ng tahanan. Halos 40 sibilyan at sundalo ang nasawi sa bakbakan. Kamusta na nga ba ang syudad matapos ang krisis? May report si Sandra Aguinaldo. May mas malalim na kahulugan sa mga taga Zamboanga City ang pagtataas ng watawat kaninang umaga sa harap ng kanilang City Hall. Sa araw kasing ito, ginugunita nila ang tagumpay ng tropa ng gobyerno laban sa mga rebelding MNLF na sumalakay sa Zamboanga City isang taon na ang nakararaan. Inalaya ng Bulaklak ang marker na nagpapaalala sa 14 na sibilyan, 20 sundalo at 5 pulis na namatay sa bakbakan. Isang military helicopter ang nagpaulan ng bulaklak bilang pagbibigay pugay. Nakita nga natin that war did not bring out the worst in the Zamboangueño but brought out the best in the Zamboangueño. We, the city government of Zamboanga, stand pat and say muchísimas gracias for all your accomplishments. Binigyan din ng pagkilala ang mga sundalo, pulis at mga organisasyong tumulong malutas ang Zamboanga Siege. Si Captain Edwin Mirador ng Philippine Army ginawaran ng Distinguished Conduct Star dahil sa pagliligtas kina James at Lucita West na binihag din noon. Si Major Bernard Clavesillas naman nabigyan ng Gold Cross Medal dahil sa pagsusuplay ng bala sa mga sundalo sa gitna ng bakbakan. Masaya at least na naramdaman ko yung sakripisyo namin nung last year. Kanina nung sinabi na yung before nag-start, tinawag yung mga pangalan nung namatay. Medyo na-touch din ako doon yung mga kasama namin. Kinilala rin ng Red Cross volunteers sa kanilang tulong. Dumalo pa nga ang ilan sa mga nasugatan sa pagsabog sa kasagsagan ng labanan noong nakaraang taon. Hindi namin kino-consider na heroes kami. Bale, trabaho namin na tumulong sa tao. So, ginagawa lang namin yung trabaho namin. Binisita rin ni Rojas at Defense Secretary Voltaire Gazmin ang mga lugar na naapektuhan ng labanan. Ang Barangay Mariki, maluwag sa paningin dahil nasunog ang marami sa bahay doon. Sa di kalayuan, itinatayo na ang pabahay na para sa mga biktima. Sandra Aguinaldo, GMA News.